Alam nyo guys, aminado talaga ako, may pagkaate ako when it comes to public transportation eh. Kasi minsan, di ba, sobrang hassle. Adyan yung minsan traffic, minsan siksikan, maalikabok, kung ano-anong amoy ang na-encounter mo, halo-halo. Kaya minsan, pinipili ko yung mga sinasakyan ko. Once na nakasakay na ako, hindi na ako nagre-reklamo. Unless they are violating my rights as a human, as a passenger. Unless there is unfair treatment. Pero kung wala naman, tahimik lang ako. Nag-o-observe lang ng mga tao. And minsan, di ba, siksikan. Lalong-lalo na sa jeep. Sa ayaw mo at sa gusto, pupunuin talaga yan, te. Siksikan talaga dyan sa jeep. Alam niyo kung bakit? Kasi nakapila yan sila and sinusulit nila every space of the seat. Like for example, pag nakita nilang pwede pang isiksik yung isa doon, isisiksik talaga nila yan, te. Why they do that? It's because they're trying to make a living. Doon sila kumikita eh. As much as possible, wag din sanang i-blame yung driver ng jeep na pinagsisiksik niya yung mga tao doon. Because just like us, they are also trying to make a living. Meron din silang mga pamilyang binubuhay. And kapag na-late kayo, huwag nyo naman isisi dun sa driver. Kesyo ang tagal-tagal, kesyo hindi pa siya umaalis, mag-aantay pa, kesyo bakit kailangan pa kasing punuin, bakit hindi na lang umalis. Meron pa nga dyan, nayayamot na, pinapakita sa driver na parang bad trip sila kasi ang tagal-tagal niyang umalis. When in fact, kapag late ka, kasalanan mo din naman kasi kung alam mong malilate ka, gahol ka sa oras, dapat tinagahan mo. Hindi mo yun pwedeng isisi dun sa driver ng sasakyan. And kung feeling mo, hindi swak sa ganda mo yung jeep na sinakyan mo, huwag ka na lang sumakay dun, be. Hindi yung magta-transfer ka ng negative energy dun sa ibang tao na ang tanging gusto lang naman ay makarating ng maayos dun sa paroroonan. Hindi yung may tumabi sa'yo. Like for example, kung medyo maliit na yung space, tapos meron pang sumakay, siningit nung driver or yung conductor. Huwag ka mag-make face na parang sa'yo yung sasakyan. Hindi kasalanan ng taong sumakay yun. Dapat magreklamo ka doon sa driver or sa conductor. Kung ayaw mo ng siksikan, bayaran mo. At kung hindi mo kayang ilugar yung kaartehan mo, bumili ka ng sarili mong sasakyan. Hindi yung sasakay ka ng public transportation tapos mag-iinarte ka doon. Kasi from the word public transportation, public, lahat ng tao may encounter mo doon. Lahat ng klase ng tao may encounter mo. Hindi yung parang may tumabi sa'yo na hindi mo gusto. Mag-iinarte ka na parang diring-diri. Okay ka lang. Ano magagawa mo? Public transportation nga yun. Kung ayaw mo maka-encounter ng mga ganong klaseng tao, bumili ka ng sarili mong sasakyan. Mag-hire ka ng sarili mong sasakyan na ikaw lang. Na ikaw lang ang nakasakay para wala kang problema. Hindi yung isisisi mo sa ibang tao yung pagiging uncomfortable mo. Kasi in the first place, pinili mo yun eh. Wala kang karapatan na matain o husgahan yung mga tao na kasama mo doon. Kasi hindi mo alam kung anong mga pinagdadaanan ng mga yan. Hindi mo alam kung may mga mabigat silang mga pinagdadaanan tapos dinagdagan mo pa. Ikaw ba naman tumabi sa isang tao na feeling mo mas angat sa'yo, tapos gawin sa'yo yung ginagawa mo sa ibang tao, ano kayong mararamdaman mo? Di ba manlilit ka din sa sarili mo? Oo na, sige na, mas better ka na. Pero kailangan mo pa din ba yung ipamukha dun sa ibang tao? Kailangan mo ba bang ipamukha na para silang duka, mga poor? Kailangan mo bang ipagsiksikan sa kanila yung ganun? Na parang ang baba ng tingin mo sa kanila? Kung hindi mo sila kayang ngitian, wag mo na lang pansinin. Hindi mo kailangang ipakita na parang nandidiri ka sa kanila. Tangina, ano ka? Favorite ka ni Lord? Hindi mo ba alam na may pagkakapareho pa din kayo? Pares kayong sumasakay lang din ng jeep. Pares lang din kayong gumagamit ng public transportation. Oo, hindi mo siya gusto. Pero wag mo naman masyadong ipahalata na parang diri-diri ka or what you really despise that person. At least have some basic human decency. Pero kung mag-iinarte ka na parang feeling mo sa'yo yung sasakyan na ikaw ang parang boss doon, baka may sayad ka na sa utak, te. Baka hindi ka okay, baka kailangan mo ng referral. Isa talaga yan sa mga realization ko
realizations ko, simula nung lagi na ako nagko-commute. Kasi one time, na-late ako sa duty. And kailangan kong mag-commute. Tapos, sumakay ako sa jeep. Eh yung jeep, kailangan pa mag-antay ng pasahero. Tapos habang nag-aantay ako, nagwo-worry ako na malate na ako sa duty. And then I just suddenly realized na it was my fault. At hindi yun kasalanan ng jeep na matagal. Kasi, nandyan ka man o wala, papasada yan. And yung pamasahe mo alone, it's not even enough para sa gas nila, panggas nila, and yung pagod pa nila. Hindi mo sila pinapasahod. Kung iisa ka lang naman na pasahero, or kahit na sabihin natin dalawa kayo, tatlo, hindi pa din yun enough. Kung sa jeep ka sasakay or sa bus, hindi mo sila pwedeng madiliin. Kaya ang nangyari, wala, I just patiently wait. And pumasok pa din ako. Pagpasok ko, nag-explain ako kung bakit ako na-late. Hindi ko yun sinisi doon sa driver. Hindi ko sinisi na ang tagal kasi ng jeep. Kasi in the first place, ako ang may kasalanan. Kasi late ako gumising. Late ako nag-abang ng sasakyan. That was my fault. And isa pa, nung mga times na nagko-commute ako, pag mag-isa ako, hindi ako sumasabay sa mga kasama ko. Nag-jeep ako. I just want to observe certain types of people. Hindi ko alam kung bakit anong pumasok sa akin, pero alam mo yun, pwede naman akong mag-bus kung gusto ko kasi mas comfy naman siya. Pero mas pinili ko yung jeep. And every passenger na pumapasok sa jeep doon, na-realize ko na meron silang iba't ibang kwento, iba't ibang klase ng pamilya ang pinanggagalingan nila. May na-encounter pa nga ako na makikita mo talaga sa itsura nila na parang walang-wala, ganun, parang makikita mo may mga dala-dala pang mga anak, ganun. Hindi ko naman sila ginajudge, pero makikita mo kasi talaga eh. Lalo na pag nag-uusap sila sa mga struggles nila, dun mo ma-observe. Kaya kaninang sumakay ako ng jeep, may na-encounter akong babae nag-iinarte doon. Doon na-trigger yung pagkainis ko, like, what? Feeling may-ari ng jeep?